Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa lahat ng taga-subaybay ng Dear MOR. Ako nga pala si Enzo, 25 years old, isang certified public accountant. Siguro pwede kong sabihin na kasama ko kayo sa journey ko sa pagiging CPA kasi Dear MOR ang madalas kong pinakikinggan noong college, lalo na tuwing nagre-review kami noon ni Ivy. By the way, tungkol nga pala kay Ivy ang ikikwento ko. Pero bago ko umpisahan ang storya, ay hayaan niyo munang i-describe ko siya. Napakasipag na estudyante ni Ivy, Popoy at Bea. Maganda siya at napaka-sweet ng personality. Kagaya ko, ay marami na rin siyang mga pangarap sa buhay. Magkaiba nga lang kami ng piniling kurso noon. Accountancy ang sa akin, at nursing naman ang kay Ivy. Ahead ako sa kanya ng 1 taon pero dahil 5 years ang kurso ko ay sabay lang kami nakagraduate. Popoy at Bea, maraming nagkakagusto noon kay Ivy. Yun nga lang, iilan lang ang nagkalakas ang loob na manligaw sa kanya dahil hindi siya masyadong palakaibigan. Weirdo nga ang tingin sa kanya ng ilan sa mga kakilala niya kasi palagi niyang hawak ang mga libro at notebook niya. Halos hindi siya lumalabas para gumimik at mamasyal. Ako naman, halos hindi ako naiiba sa kanya. Nakafocus ako noon sa pangarap ko na makapagtapos at makapasa sa CPA licensure exam. Nakita ko yun bilang common ground namin ni Ivy. At yun na rin ang ginawa kong daan para maituloy ang matagal ko ng plano na ligawan siya. Yun, natapos rin ang napakahirap na subject. Muntik na magbuhol-buhol utak ko dun . Boy, gusto mo sumama? Ha? Saan? Kila Sheila daw. Anong meron? Wala lang, magluluto lang daw ng pancit canton. Banding-banding lang, ganun. Nako, hindi ako pwede ngayon . Huh? Bakit? Sayang naman. Minsan na nga lang mag-set ng ganitong ganap yung batch natin . Oo nga . Kaso natapat na may lakad ako. Isang ba yung lakad mo na yan? Hindi, nag-promise kasi ako kay Ivy na sasamahan ko siya ngayon. Yan yung nursing student, di ba? Oo. Ba't may pag-promise na? Nililigawan mo na, no? Oo. Actually, 2 weeks ago pa ako nag-start na manligaw. Sanep! Marunong ka pala manligaw, no? First time ko nga . Hindi ko talaga alam kung paano manligaw pero basta alam ko lang kung ano yung totoong nararamdaman ko. Yun yung sinasabi at pinapakita ko. Ba't? Yung ko lang narinig sa'yo siya, sige. Baby time ka muna. Bawi ka na lang sa amin sa susunod. O kaya, habol ka na lang. Maaga pa naman 2:00 pa lang Sige tol, susubukan kong humabol. Good luck sa panliligaw Salamat. Saan na kaya yung si Ivy? Sabi niya dito kami sa park magkita . Enzo! Ayun. Dito! Tara dito! Kanina ka pa? Hindi, kakarating ko lang din. Pero nag-start na akong mag-review hindi na kita hinintay. Oo, okay lang. Empanada, dumaan ako sa kantin. 2 tong binili ko, tig-isa tayo.
Wow, thank you. Pero ilapag mo muna dyan. Kakainin ko mamaya kapag nagutom ako. Okay. Ivy. Yes? Ay, sorry. Nagre-review ka na ba? Hindi, carry lang. May tanong ka ba? Nagtataka lang ako. Bakit gustong-gusto mo dito mag-review sa park? Bakit hindi sa library? Mas tahimik dun ah. Actually, ayoko rin ng sobrang tahimik eh. Mas gusto ko yung may konting ingay. Ay, oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Ha? Ang alin? Ito oh! Charan! Speaker? May dala kang maliit na speaker? Para saan? Ito kasi yung dahilan kaya mas gusto ko dito. Ah, gusto mo yung nakakapag-sound trip ka habang nagre-review. Mismo! Sa bagay. Hoy, ikaw hindi ka ba magre-review? Siguro maning-mani na lang sa yung accounting mo kaya hindi mo na kailangan mag-advance reading. Hindi naman sa ganun. Wala rin naman kasi masyadong i-advance reading. Hala, bakit pinuntahan mo pa ako? Sana ginamit mo na lang yung extra time mo para sa ibang mas mahalagang bagay. Bakit? Hindi ka ba mahalaga? Ayan ka na naman eh. Pero, yung totoo, hindi ko rin alam eh. Basta nag-enjoy ako kapag kasama kita. Kahit nakatunga nga lang ako, kung ikaw naman yung nakikita ko, masaya na ako doon. Siguro naman, worth it pag-alayan ng oras yung nakakapagpasaya sa'yo, di ba? Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig. Kahit na hindi naman kita nakakausap ng matagal kasi nagre-review ako. Oo, masaya na akong samahan ka habang nagbabasa ng libro. Ang cute naman ng love language mo. Samahan ako mag-review. Yun kasi yung nakikita kong common sa ating dalawa eh. Pareho natin gusto na makapagtapos at makapasa ng board exam. Napapangiti ka dyan. Bakit? Wala lang. Naku, yung ngiti mo parang may ibang ibig sabihin eh. Pero, sige, hindi na kita pipilitin na sabihin sa akin kung anong meron sa ngiti na yan. Napaisip kasi ako. Ay, ang swerte ko naman na nagkaroon ako ng manliligaw na kagaya mo. May sarili kang pangarap at saka supportive ka rin sa pangarap ko. Masaya ako. Kasi na-appreciate mo ako. Kahit na hindi ako kagaya ng ibang lalaki dyan na astig yung datingan, tapos gwapings, at saka gustuhin ng mga babae. Kahit hindi ako yung piliin mo sa bandang huli, okay na ako na mas nakita mo yung magagandang katangian ko kahit pa paano. Nga pala, may gagawin ka ba bukas? Wala naman. Nasa bahay lang ako kasi Sabado naman bukas. Bakit? Invite sana kita sa bahay eh. Birthday ni Cheche, yung kapatid ko. Papapuntahin mo ko sa inyo? Oo, sana. So, ibig sabihin, makikilala ko na yung family mo? Yup. Okay lang ha? No pressure. Hindi kita minamadali. Uy, hindi. Na-excite lang ako kaya hindi ako nakasagot agad. Na-excite ka? Oo. Kasi, ito na yun eh. Makikilala ko na yung family mo. Things are getting real. Okay, buti na lang game ka. Sure na yan ha? Huwag mo kong indyan bukas ha. Sasabihin ko na mamaya kila Papa na may bisita ako. Sure na sure. Game na game. Kinakabahan pero walang atrasan. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig, oh, oh, pag-ibig.
So, ibig sabihin, 2 linggo mo nang pinopormahan tong anak ko. Opo. 2 linggo ka nang nanliligaw pero ngayon ka lang pumunta dito sa bahay? Sagot. Pa, Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam kung saan mag-uumpisa sa panliligaw eh. Hindi mo alam. First time ko pa lang po kasi manligaw, sir. Hindi nga. First time mong manligaw? Opo. Teka. Ilang taong ka na ba? Magto-21 na po. 21. Malapit ka na mag-21 pero hindi ka pa marunong manligaw. Hindi ka pa nagkakanobya. Meron na rin po nung high school. Kaso mga papi-papi love lang po. Ngayon lang po ako nanligaw talaga, yung totoong ligaw. Sige. Ay, palalampasin ko yung hindi mo pagpapaalam agad sa amin bago ka manligaw, ha? Pero huwag mong isipin na gusto na kita agad para sa anak ko, okay? Patunayan mo muna yung sarili mo. Opo, noted po yan. Good. Ivy, anak. Po? Pakainin mo na itong bisita mo. Kanina pa lumulunok ng laway, baka gutom na to. Sige po. Pagkatapos niyang kumain, pagugasin mo na ng mga plato ng pinagkainan. Pa naman. Dade, biro lang. Sige na, kumain na kayo. Okay po. Okay ka lang? Mukha ba akong okay? Nairaos mo naman eh. Ako nga rin, kinabahan eh. Ate, tara na sa kusina. Kain na tayo. Oo nga, tara Enzo. Mukhang na-hot seat na malala si Kuya Enzo, ah. Oo nga eh. Power tripping din pala yung daddy nyo. Pero okay lang. At least nagkaintindihan naman kami. Ganyan lang yan si Papa. Malakas mang trip pero mabait yan. Nga pala Kuya Enzo, mahirap pa yung mga accounting subject pag 5th year na? Medyo. Oo nga pala, accounting major ka rin ano? Oo Kuya, 3rd year na ako. Balita ko nga, isa ka raw sa pinakamagaling sa batch nyo eh. Naku, hindi naman. Nadaan lang sa sipag mag-aral. Buti ka pa Kuya. Ako kasi kahit anong aral lang gawin ko, hirap na hirap talaga ako eh. Pero gusto ko talaga to, kasi pangarap ko maging accountant. Talaga? O di sige, kung gusto mo, tutulungan kita sa mga subject mo kung saan ka nahihirapan. Di nga. Oo, promise. Gusto mo hanggang sa makapasa ka pa sa board exam eh. Yay! May tutulong na rin sa akin na upperclassmen sa wakas. Sabi mo yan, Kuya Enzo hanggang sa makapasa ako sa board exam, ha? Oo, pero unahin ko muna yung sarili ko na makapasa. Mahirap naman kung magtuturo ako nang hindi naman ako board passer, di ba? Naku, magaling tong si Enzo sis. Maaasahan mo to. Naku, sure yan Enzo ha. Siguradong makakapasa kayo pareho. Pag nagkataon, magkakaroon ako ng kapatid at boyfriend na CPA. Ano ka mo? Boyfriend? Magkakaroon pa lang. Magkakaroon pa lang. Matagal pa yun. At least, nakikita mo na sa future. Kung makakapaghintay ka, kaya mo ba? Kakayanin. Why not? Ang alam ko, ako ang may birthday. Pero parang hindi lang yata ako happy. Tara na, kain na tayo. Tara na, Enzo. Tara. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Popoy at Bea, tama yung narinig niyo. Si Ivy ang kauna-unahang babae na niligawan ko ng formal. Nagkaroon naman ako ng mga girlfriend noong high school pero alam niyo naman kapag ka high school madalas ay puppy love lang o kaya puro kiligan lang. Iba yung kay Ivy. Seryoso talaga ako sa kanya.
Siya ang unang babaeng pinangarap kong makasama ng matagal. Yung pag-aalayan ko ng mga malalaki at maliliit na achievements ko sa buhay. Yung makakatuwang ko sa pagtupad ng mga pangarap ko. Atin-atin lang to, Popoy at Bea, ha. Nakakahiya kasing aminin pero palaging laman ng mga dasal ko, si Ivy. Palagi kong hinihiling kay Lord na bigyan ako ng mas marami pang pagkakataon na maiparamdam sa Kanya kung gaano ako kasaya na nakilala ko siya. Na sana, kung loloobin ng Panginoon, ay ako na rin ang magpasaya at mag-alaga kay Ivy sa mga darating pang panahon. Popoy at Bea, alam kong matagal na panahon pa ang hihintayin ko bago ko matawag na girlfriend si Ivy. Pero masaya ako sa paghihintay. Itinuring kong maswerte ang sarili ko dahil binibigyan ako ni Ivy ng pagkakataon na samahan siya sa mga mahalagang parte ng buhay niya. Lalong-lalo na nga sa pagtupad ng pangarap niya. At sa totoo lang, walang problema sa akin kahit paghintayin pa niya ako ng matagal. Dahil habang tumatagal naman, ramdam kong mas lalong tumitibay at mas nagiging solid ang samahan naming dalawa. Alam kong habang umuusad ang panahon ay mas lalo kaming magiging handa para sa isa't isa. Pero isang pangyayari ang nakapagpabago ng lahat. Bakit kaya hindi pumasok si Bernard? Hindi naman nagsabi na absent. Hi, Enzo. Uy, Ivy, kanina ka pa dito? Mga 10 minutes. Hinintay ko matapos yung class niyo eh. Salamat, Ivy, ha. Oo nga pala, no? May usapan nga pala tayo na sasamahan kita mag-review. Hala, nakalimutan mo? Sorry, Ivy, ha. Nawala lang sa isip ko. Bakit may iba bang gumugulo sa isip mo? Ang totoo niyan, oo eh. Ano? Hindi, kasi si Bernard, hindi kasi pumasok eh. Usually naman nagsasabi yun kapag absent siya. Ganun ba? Kung gusto mo siyang puntahan para malaman yung kalagayan niya, okay lang. Kahit sa susunod mo na lang ako samahan na ulit na mag-review. Okay lang? Hindi ka magagalit? Ano ka ba? Syempre hindi, no? Kaya go na, puntahan mo na siya. Para mapanatag ka na rin. Thank you, Ivy, ha. Thank you talaga. Babawi ako, promise. Walang problema. Kita-kits na lang sa susunod. Thank you, thank you. Mauna na ako. Bye. Nard? Nard, si Enzo to. Nard? Tao po. Nard? Uy, Enzo, ikaw pala yan. Anyari sa'yo, boy? Ba't di ka pumasok? Wala akong gana eh. Walang gana. Sira ulo. Malapit na tayo graduate. Pahirap ng pahirap yung mga lesson natin. Ngayon ka pa mawawalan ng gana. So wala nga gana eh. Anong gagawin ko? Tara, pasok ka muna. Bakit ba kasi? May problema, no? Sheila, pumasok kanina. Oo, nandun naman. Masaya? Si Sheila? Oo. Sakto lang. Normal naman. Teka nga, ba't ba si Sheila yung tinatanong mo? Ikaw yung pinag-uusapan natin eh. Ba't hindi ka pumasok? Yun na nga eh. Hindi ako pumasok kasi hindi ko pa siya kaya makita. Ha? Ano? Ayaw mo siyang makita? Bakit?
Uy, ano nga? Bakit nag-away kayo? Wala na kami, Brad. Parang tanga naman to eh. Wala na kami. Eh, hindi naman naging kayo. Nanliligaw ka lang naman. Basta wala na. Hindi na ako nanliligaw sa kanya. Wala na kaming koneksyon. Tumigil na ako sa panliligaw. Pinatigil na niya ako sa panliligaw. Yun lang. Sakit, tol. Alam mo yun? Halos 1 taon ako nanligaw sa kanya eh. Tapos ang ending pala, olats din. Kaya ganun, no? Seryoso naman ako. Nagpakatotoo naman ako. Ba't kaya sa dulo, kaibigan pa rin ako, kaibigan lang. Eh, ganun talaga, tol. Eh, hindi naman natin mapipilit yung nararamdaman ng ibang tao eh. Friendzone ako, Chong. Friendzone. Sakit, diba? Inayaan ako manligaw, pinaasa ako ng pagkatagal-tagal, tapos sa dulo, friends. Hayop. Nagsakit, Lord. Sige lang. Iiyak mo lang yan. Lilipas din yan. Alam mo kung ano mas masakit, tol? Naramdaman ko naman eh. Nakahalata naman ako. Nakakita naman ako ng signs na yun nga, na wala naman talaga. Kaibigan lang talaga. Kaso pinush ko pa rin eh. Tinuloy ko pa rin. Natakot ako pero tinapangan ko. Kasalanan ko rin eh. Tanga-tanga ko rin. Grabe ka naman. Huwag mo naman sisihin yung sarili mo. Kaya ikaw, tol, kung ayaw mo magaya sa akin, kung ayaw mo maging talunan at sawi, sugatan, bigo sa lintik na pag-ibig na yan, ngayon pa lang pakiramdaman mo na yan si Ivy. Baka malasila din yan na paasa lang. Hindi naman siguro ganun si Ivy. Nako, tol, maniwala ka sa akin. Ganyan na ganyan din nakakala ko kay Sheila nun. Pero ano, tignan mo naman itsura ko. Mukhang kawawa, di ba? Hindi pa nga yata kayo nakakapag-date na kayong dalawa lang eh. Hindi pa nga. Yan na yun. Ayaw niya makipag-date sa'yo na kayong dalawa lang kasi nga wala naman siyang pagtingin sa'yo bukod sa pagiging kaibigan lang. Eh, hindi ko pa naman kasi siya inaaya na lumabas. O di ayain mo para magkaalaman. O eto, di ba sinasama ka niya sa family gatherings nila? Oo. Ganyan-ganyan si Sheila. Akala ko sincere siya sa pagpapakilala sa akin sa pamilya niya. Yun pala, gusto niya lang ng +1. Ayaw niya lang na may nagtatanong kung kailan siya magkaka-boyfriend. Yun lang yun. Tol, magkaiba naman siguro si Sheila at saka si Ivy. Ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala sa akin. Ang akin lang naman, sinasabi ko lang sa iyo yung mga naging experience ko para mapaghandaan mo. Para kung sakaling i-friendzone ka rin yan si Ivy, hindi ka na masasaktan. Kasi, maniwala ka sa akin, masakit. Sobrang sakit. Sige, tol. Tatandaan ko yan. Salamat sa paalala. Sige lang. Iyak ka lang dyan. May raraos mo rin yung sakit na yan. Kakayanin mo rin yan. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Grabe naman pala yung pinagdaanan ni Bernard ngayon, no? Naawa nga ako eh. Pero ang swerte niya kasi nandyan ka. Dinadamayan mo siya. Yun lang naman kasi yung magagawa ko para sa kanya. Sana ako rin. Ha? Sana ako rin magkaroon ng kaibigan na kagaya mo. Kaibigan? Kagaya ko? Oo. Maalalahanin at saka nandyan kapag kailangan mo. Pero, Ivy, malinaw naman sa'yo na hindi lang pakikipagkaibigan yung pakay ko, di ba? Oo naman. Malinaw na malinaw. Pinakilala na nga kita kila Papa as manliligaw, di ba? Naninigurado lang din. Enzo, anong ginagawa mo? Parang masyado ka nang nagiging malapit eh. Oo nga, lumalapit ako sa'yo. Para mas sweet. Alam mo yon. Nakakahiya kasi.
Baka may makakita sa atin tapos isipin nilang nagpi-PDA tayo. Ay, oo nga pala. Sorry. Ivy. May gagawin ka sa weekend. Bakit? Ano kasi, aayain sana kitang lumabas, yung tayong dalawa lang. Nako Enzo, sorry ha. Hindi kasi ako pwede. Alam mo naman, marami akong kailangang aralin. Ganun ba? Kung gusto mo, punta ka na lang sa amin para makapag-spend ka ng time kasama ako. Kung gusto mo lang. Hindi na. Ano lang, nagbakasakali lang ako. Pasensya ka na ha. Naiintindihan mo naman kung gaano kahirap maging nursing student, hindi ba? Oo naman. Naiintindihan ko. Bago pa ako umakyat ng ligaw sa'yo, inalam ko muna lahat ng tungkol sa'yo. At lahat yon tanggap ko. Tanggap ko na busy ka sa pag-aaral at hindi mo ako palagi mabibigyan ng time. Aww, grabe. Nakaka-touch ka naman. Nahiya tuloy ako bigla. Huwag kang mahiya at lalong huwag kang ma-pressure. Basta, dito lang ako, naghihintay. Para sa'yo, Ivy. Maghihintay ako para sa'yo. Popoy at Bea, noong nakita ko kung papaanong nasaktan ng kaibigan kong si Bernard dahil sa nangyari sa kanila ni Sheila, ay hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Kilala ko yun eh. Masayahin at malokong tao yun. Hindi yun basta-basta umiiyak. Pero nang dahil sa pag-ibig niya sa isang babae, naranasan niyang lumuha ng halos walang tigil. Na-realize ko noon na ganun pala kamakapangyarihan ang pag-ibig. Kaya ka nitong pasayahin, pero kayang-kaya ka rin itong durugin. At ayokong mangyari sa akin na nakita ko kay Bernard. Pero unti-unti napaisip na rin ako. Parang pare-pareho kaming ng pinagdadaanan ni Bernard sa panliligaw. Yung pattern na nangyari sa kanila ni Sheila ay nangyayari rin sa amin ni Ivy ngayon. Puro friendly date. Walang something special. Walang sign na papunta kami sa isang committed relationship. And all of a sudden, natakot ako. Don't get me wrong, Popoy at Bea. Hindi ko naman ginagawa ang lahat ng ito para lang may matanggap ako from Ivy in return. Pero pagkatapos na nangyari kay Bernard, iniba ko na ang game plan ko. Nagsimula akong padaliin ang mga bagay-bagay sa amin ni Ivy. Dinilasan ko yung pagyaya sa kanya na mag-date ng kaming dalawa lang. Pero hindi ang palagi niyang sagot. Wala kaming ibang naging bonding kundi puro review sa loob ng school o kaya naman ay sa bahay nila tuwing weekends. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mas solo ko siya. At unti-unti na nga akong kinabahan. Parang nararamdaman ko na sa wala lang pupunta ang lahat ng ginagawa kong effort para kay Ivy. Pero dahil sa mahal ko siya, ay pinagkasya ko na lamang ang sarili ko sa kung ano lang yung kaya niyang ibigay. Yun! Finally! Okay na? Nabalance mo na? Oo. Nahirapan ako dun ah. Pabihira talaga yung prof namin na yun. Napakahilig magbigay ng mahirap na problem. Pero ang galing mo nga eh. Nasolve mo pa rin. Ikaw, tapos ka na mag-review ng lessons mo? Oo, medyo sumakit din yung ulo ko sa pagkabisado ng medical terms. Nako, mabuti pa siguro umuwi na tayo. Baka abutan pa tayo ng ulan. Oo nga, tara. Patay, yan na nga ba sinasabi ko eh. Tara, silong muna tayo. Tara.
Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sa sobrang sipag natin mag-aral, nagalit na yung langit. Blessing yan. Ibig sabihin yan, makakagraduate tayo on time. Walang sabit, with flying colors. Sana nga. Grabe. Parang ngayon na lang ulit ako naka-experience ng ulan. Palagi na lang kasi akong nasa classroom. Kung wala sa classroom, nasa bahay lang, nag-aaral. Pero, ang sarap panoorin ng ulan, no? Lalo na ngayon, sumasabay sa sikat ng araw. Oo nga. Ang ganda. May tanong ako, Ano yun? She's something else, something magical. kailan ka huling naligo sa ulan? Ha? Naaalala mo pa ba kung kailan ka huling naligo sa ulan? Hindi na eh. Bata pa kasi ako noon. Okay lang sa'yo? Magpaulan tayo? Hindi naman natin kailangang sugurin yung ulan. Pwede naman nating hintayin na tumila bago tayo umuwi. Anong uuwi? Wala mo nang uuwi. Halika dito. Hoy Enzo! Teka, mababasa tayo! Kaya nga kita hinila eh, kasi magpapabasa tayo sa ulan. Enzo! Oh my God! Hindi ako prepared. Mas masaya ang biglaan. Magandang panoorin ng ulan, Ivy. Pero mas masarap kung may experience mo. Nakakainis. Uuwi tayo parang dumaan sa fiesta ng San Juan nito. Pareho lang naman yun eh. Paano naging pareho yun? Parehong masaya. Nakasama lang kita, Ivy. Sobrang saya ko na. At palagi mong pinaparamdam sa akin yun. I love you, Ivy. I think I'm into her. There will never ever be like this girl. Enzo, They say it's into Wala ka bang isasagot? hindi ko pa alam, Enzo eh. Binigla mo naman kasi ako. Sorry. Hindi ko na kasi napigilan eh. Teka, umiiyak ka ba? Bakit? Hindi, ano lang. Tears of joy. Ewan ko, hindi ko rin ma-explain eh. Sorry Sorry, Ivy. Nakakasira ng moment. Masaya dapat tayo eh. Paglalaro nga sana tayo sa ulan eh. Kaso, ito namang feelings ko. Bigla-bigla na lang sinusumpong eh. Okay lang, Enzo. Naiintindihan ko naman eh. Sorry rin ha. Wala pa akong maisagot sa love you mo. Ano ka ba? Huwag ka mag-sorry. Hindi mo naman kasalanan kung hindi pa malinaw yung nararamdaman mo ngayon eh. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Okay tayo. Promise? Yes. Ay hala, nasa bulsa ko pa pala yung cellphone ko. Naku, basang-basa na siguro to. Wait, si Papa tumatawag. Sagutin ko lang to, Enzo, ha? Wait lang. Hello, Pa? Opo, pauwi na po. I love you, Ivy. I love you. Into her. There will never ever be like this girl. They say he's into her, and I don't know how long I'll hide this love, girl.
And when the stars align, something magic happens that's divine. They say he's into her. Yeah, I'm into her. Into her. I can't stop thinking about her. I can't stop thinking about her. I can't stop thinking about her. I can't stop. I think I'm into her. There will never ever be like this girl. They say he's into her, and I don't know how long I'll hide this love, girl. And when the stars align, something magic happens that's divine. They say he's into her. Yeah, I'm into her. Into her. Ha? Ganon-ganon lang? Hindi man na nagsabi sa'yo ng I love you too, o kaya gusto rin kita pero hindi pa ako ready? Ganon? Walang ganon? Walang response? Wala nga. Baka nabigla ako rin kasi yung tao. O edi naiwan ka umiyak sa ulan? Ang corny, di ba? Nakakatawa. Ba naman yan, tol? Parang naawa tuloy ako sa'yo. Ganyan na ganyan din ako nun kay Sheila. Ay nako. So anong plano mo? Di ko alam, tol. Siguro, ititigil ko na lang muna. Sigurado ka? Titigil mo na yung panliligaw mo kay Ivy? Hindi ko alam, tol. Sa totoo lang. Pero, oo na lang. Tama na muna siguro. Isayang naman yung naumpisahan mo na. Parang ganun din naman eh. Parang wala namang nangyayari. Ilang buwan na ako nanliligaw, hindi ko pa rin siya napapasagot. Hindi ko pa siya napapapayag na mag-date na kaming dalawa lang. Baka nga tama ka. Pareho lang sila Sheila at Ivy. Pero syempre, hindi ko nahihintayin na magaya ako sa'yo, no? Hindi ko nahihintayin na abutin pa ako ng 1 taon sa panliligaw. Pero Chong, ang sakit kasi. Ang sakit tapusin ng isang bagay na paganda pa lang ng paganda. Kung kailan hulog na ako. Saka ko lang na-realize na gawin to. Wala ganun talaga. Ang tapang, hindi lang nasusukat sa kagustuhan mong lumaban. Nakikita rin yan sa kung paano mo tatanggapin na minsan, talo ka. Tol, mahal ko na si Ivy. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, alam mo yan. Gusto kong ituloy. Gusto kong sumubok. Pero baka ito na nga yung mas makakabuti para sa akin. Para sa amin. It's not worth it anymore. It's not worth it anymore. I thought we shared a life that's full of love, but now I'm Popoy at Bea, nagpanggap lang akong okay sa harapan ni Ivy noon. Pero nung wala akong natanggap na sagot para sa I love you na sinabi ko,
ay sobra akong nasaktan. Para bang sumabay ang luha ko sa patak ng ulan. At ang mas masaklap pa noon, walang kaalam-alam si Ivy sa tunay kong nararamdaman. Dahil naiwan na akong mag-isa sa gitna ng ulan. Gusto kong sumigaw pero wala namang makakarinig. Para bang wala namang may pakialam. Parang hindi nabigyan ng halaga yung nararamdaman ko. Alam ko naman na hindi pa handa noon si Ivy pero hindi ko alam na ganoon pala kasakit. Masakit pala sa pakiramdam yung ready ko na siya o ready ka na pero siya ay hindi pa. Yung akala mo pareho kayo ng gustong puntahan pero humiwalay na pala siya ng daan. Popoy at Bea, yung hindi pagsagot ni Ivy noong time na yon ay isang sagot na para sa akin. Sabi nga nila, no answer is already an answer. Mabait kasi si Ivy. Hindi niya kayang manakit ng ibang tao kaya siguro hindi niya masabi sa akin ng harapan na ayaw niya naman talaga sa akin. Na pinapakisamahan niya lang ako bilang ganti sa mabuting pakikitungo ko sa kanya. Kasi kung may nararamdaman siya sa akin bukod sa pagiging isang kaibigan, ay papayag naman siguro siyang lumabas kami kahit isang beses lang. Hindi niya ako paghihintayin ng hindi man lang nagbibigay ng kahit na anong sign na I am more than just a friend. Pero baka nga ganun lang ako para kay Ivy. I'm just a friend. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Kinapos. Popoy at Bea, hindi ko na hinintay na matulad pa ako sa kaibigan kong si Bernard. Hindi na ako aasa sa wala kung malinaw naman ang mga signs. Para kay Ivy, I am just a review buddy. A friend. Nothing more, nothing less. At ayoko na ring pahirapin pa ang sitwasyon. Baka kasi nahihirapan na rin si Ivy sa pagbuntot ko sa kanya. Baka hindi lang siya makakuha ng lakas ng loob na patigilin na ako sa paniligaw ko. Kaya ako na ang nagkusa. Itinigil ko na ang pagpapakita ko sa kanya. Hindi ako nagparamdam ng ilang araw. Alam nyo, sa totoo lang, umasa akong hahanapin ako ni Ivy. Yun na yung huling sign na hinintay ko. Kung totoong mahalaga ako sa kanya, ano ba naman yung tanungin niya ako kung kumusta na ako, hindi pa? Kung higit pa sa kaibigan ang turing niya sa akin, mamimiss niya naman siguro ako. Pero hindi na ako nakatanggap ng kahit na anong balita pa galing sa kanya. Aminin ko na sumama ang loob ko, Popoy at Bea. Akala ko kasi kahit papaano ay magtataka si Ivy kung bakit bigla na lamang akong nawala. Akala ko hahanapin niya ako. Pero mali ako. Ni hindi man lang siya nagparamdam. Kahit anino man lang niya ay hindi ko nakita. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw. Popoy at Bea, unti-unti ko nang natanggap na mali lang talaga ang expectations ko kay Ivy. Hindi matutupad yung pangarap ko para sa aming dalawa. Ang pakonsuelo ko na lamang sa sarili ko at least nakaiwas na ako sa mas malalim na sugat. Kahit papano ay naisalba ko ang puso ko mula sa mas malubhang pagkakadurog nito. Ano tol, nag-copy ka ng mga pointers na binigay ni sir? Oo, eto, hawak ko na. Yun! Sabi yun. Ito. Teka. Parang wala naman dito sa mga books natin ah.
Kaya nga magre-research tayo eh. May nabanggit na book si sir na pwede nating magamit. Kaso pupunta pa tayo sa library. Sus, library? Ang old school naman. O di sige, hanapin mo sa internet kung may mahanap ka. Ina nga, tara. Inaatake na yata ako ng allergic rhinitis ko. Sabihin mo, hindi ka rin sanay sa amoy ng mga libro dito sa library. Puro kasi kayo sa part nagre-review ni Ivy. Pinaalala pa. Sorry. Yun. Ito yung book na sinasabi ni sir. Tingin. Teka, kumuha ka ng iyo. Ayun oh, marami namang copy yung book eh. Ay, kung ano. Tol. Ano? Di ba si Ivy yun? Pambihira naman nerd, paulit-ulit ka naman sa Ivy na yan eh. Sabing wag mo nang ipaalala eh, kita mong nagbabasa ako. Tingnan mo kasi. Asan ba? Ay no, yung nasa corner table. Ano, siya yun, di ba? Oo, siya nga. Kausapin mo na, dali. Gago, anong kakausapin? Kita mo nag-aaral yung tao eh. Kausapin mo para makapag-explain ka. Aral ang ipinunta natin dito, aral. Hindi para mag-explain sa past. At saka bakit ba nandito yan? Eh hindi naman pumapasok ng library yan eh. Aba, malay ko. Eh kung kinausap mo na, di sana alam mo kung bakit. Hiramin na lang natin tong books. Lipat tayo sa iba. Ha? Hindi ako makakapag-concentrate dito, tol. Okay. Tara na. Sandali, hintay mo ko. Oh, ito na yung order mong lumpia. Salamat. Walang iya. Napagastos pa tayo ng merienda para lang makaupo dito sa kantin. Bakit kasi dito mo pa naisipang magbuklat ng libro? Wala naman akong choice eh. Alam mo, sa totoo lang, awang-awa ako sa sarili ko nung friendzone ako ni Sheila. Pero mas naaawa ako sa iyo ngayon eh. Bakit naman? Eh at least ako, may solid na dahilan para mag-move on. Kasi si Sheila na yung mismong nang busted sa akin. Ibig sabihin, yun na yun. Dead end na. Wala nang pag-asa. Eh ikaw, wala kang malinaw na paghuhugutan kung bakit ka sumuko sa panliligaw. Oh, tingnan mo. Hirap na hirap ka tuloy mag-move on. Eh, 1 buwan pa lang naman nakakalipas nung nag-decide akong iwasan si Ivy. Natural lang na medyo affected pa ako. Bakit naman kasi hindi ka man lang nagpaalam ng maayos? Sana sinabi mo man lang na titigil ka na sa panliligaw. O kaya tinanong mo sana kung wala na ba talagang pag-asa. Baka naman kasi nalito lang si Ivy nun. Tol, kung kakausapin ko pa si Ivy, baka magbago na naman isip ko. Alam mo namang malambot ang puso ko sa taong yun eh. Mahirap yan, tol. Mas maganda kasi talaga yung napag-usapan ninyo na maayos yung ending ninyo. Mali yung ginawa mo eh. Nang ghost ka na lang bigla. Malamang nagtataka na rin yun kung bakit bigla kang nawala. Kung talagang mahalaga ako sa kanya, siguro naman siya na mismo yung magtatanong sa akin, di ba? Eh paano kung pareho pala kayo naghihintayan? Ewan ko, tol. Wala eh. Naumpisahan ko eh. Papanindigan ko na to. Yun lang naman kasi yung alam kong paraan. Sa nakikita ko kasi, nahihirapan lang si Ivy na busted din ako kaya ako na lang yung lalayo. Pero tol, ginulo mo kasi yung buhay ni Ivy. Bigla kang pumasok sa mundo niya. Buong-buo yung loob mo nun. O bakit ngayon parang naduduwag ka magpaalam na aalis ka na? Kahit yun na lang sana, tol. Ibalata mo na kay Ivy yung explanation para hindi siya nagtataka na bigla ka na lang nawala.
Popoy at Bea, yes, I ghosted Ivy. At siguro marami sa mga listeners ang naiinis sa akin ngayon. But to my defense naman, wala na rin kasi akong ibang choice. Yun lang yung nakikita kong paraan para kahit papaano ay makaalis na ako sa sitwasyon ng may natitira pang dangal para sa sarili ko. Isa pa, gaya nga ng sinabi ko kay Bernard, baka magbago lang ang isip ko kung kakausapin ko pa ulit si Ivy. Baka kapag ka narinig ko na naman ang boses niya o kapag ka nakita ko ang maamo niyang mukha, mahirapan na naman akong magpaalam. Or worse, baka hindi ko matanggap kung sa bibig niya mismo manggaling na ayaw niya talaga sa akin. Baka mas lalo lang sumama ang loob ko kay Ivy. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya magalit sa kanya. Kaya naman para maiwasan na ang lahat ng yun ay umalis na lamang ako nang walang paalam. Lumipas ang maraming buwan na hindi kami nagkibuan ni Ivy, Popoy at Bea. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng college. Naging mas madali na noon ang proseso ng paglimot ko sa kanya kasi hindi ko na siya nakikita araw-araw sa school. Isinubsob ko na ang sarili ko sa paghahanda para sa board exam. Hanggang sa makapasa na nga ako. Maganda na ang takbo ng buhay ko. Unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko. Mas nakapag-focus na ako sa sarili ko at nag-uumpisa na rin ang maayos at magandang career ko. Nagiging maayos na ang lahat para sa akin, Popoy at Bea. Hanggang isang araw ay naalala kong may isang pangako pa pala akong hindi natutupad. Ano boy, saan ka na? Sorry, nakaitip ako eh. Gising ko lang. Ano kaya yun? Usapan alas 4 nasa mall na, hindi alas 4 gigising. Ba naman yan? Sensya na, napuyat kagabi. Ano, naman na ba yan? Lo, di ako marunong tumingin ng mga specs ng computer. Ikaw magaling sa ganito eh. Sige, tayo mo na lang ako. Bibihis lang naman ako eh. Sige, bilisan mo. Nandito ako sa milk teahan. Sadala ba kita puntahan? Kuya Enzo? Cheche? Kumusta kuya? Sino kasama mo? Wala nga eh. Nihintay ko pa si Bernard eh. Ikaw, sino kasama mo? Wala din kuya. Uy, Tol. Saka pa ba? Sino ang kausap mo? Ay, wait. Tol, wait lang ah. Diyan ka lang, saglit lang. Che, pauwi ka na? Hindi pa. Bakit? Marunong ka bang tumingin ng mga computer? Yung mga specs, ganun? Oo, marunong naman. Ayun, sige, wait. Tol. Oh, ano? Kahit wag ka na pala pumunta dito. Ha? Akala ko ba hindi ka marunong mamili? De, kaya ko na. Mamahinga ka na lang, ha? Wala mo kausap eh. Sige na, bahala ka. Ge, bye. Bakit kuya? Bibili ka ng PC? Oo, sana eh. Pwede mo ba akong samahan? Oo naman. Pero kuya Enzo, parang may utang ka sa akin. Ha? Ako? May utang sa'yo? Meron ba? Nakalimutan mo na. Sabi mo kaya tutulungan mo ako sa accounting hanggang sa makapasa ako sa board exam. Oo nga. Naku, sorry ha. Medyo na-busy kasi sa buhay-buhay mula nung graduate eh. Okay lang kuya, naiintindihan ko naman yon. Huwag ka mag-alala. Babawi ako pag nag-start ka na mag-review para sa board exam. Actually, nakapag-enroll na ako sa review center. Kailangan ko lang ng konting refresher bago mag-start next week. Next week na? Nice. So, paano ako makakatulong? Well, total board passer ka na. Siguro naman marami ka maibibigay na pointer sa akin. Okay. Anytime. Just let me know. Bukas? Pwede ka bukas? Para makapasyal ka ulit sa bahay. Ha? Sa inyo? Oo. Alam mo, nagtaka nga sila papa kung bakit biglang natigil ang pagpunta mo noon sa amin eh. Okay lang naman, di ba? Pwede ka pumunta sa bahay? Oo naman. Sige. So, paano? Unahin muna natin yung pagbili ng PC mo? Oo nga.
Tapos mamaya na lang tayo mag-milk tea after. Sige, sige. Sumasakit na yata ulo ko. Rest muna tayo saglit. Oo nga, kanina pa tayo nakatutok sa mga numbers eh. Naduduling na rin ako. Wait, kuha lang ako ng merienda natin ha. Kakapagod magtrabaho. Gusto ko na mag-abroad. Ate, nandyan ka na pala. Bunso, magpapadeliver ako ng pizza. Na-stress ako sa work eh. Ang daming pasyente. May bisita nga pala ako, ate. Si Kuya Enzo. Hi, Ivy. Enzo? Hi. Long time no see. Oo nga eh. Kumusta ka? Eto, okay naman. Ikaw? I'm good. Heto, bumabawi ako kay Cheche. Tinupad ko yung promise ko na tutulungan ko siya hanggang makapasa sa board exam. Nice. Masaya ako na you kept your promise. Ako din. I'm happy na makita ulit kayo. Ay, wait. Buti na lang hindi ko pa nabook yung order kong pizza. Magdadagdag ako para may makain tayo. Okay, sige. Pero ako na magbabayad. Hindi, wag na ako na. Ikaw na nga yung naabala ni Cheche eh. Ayun sis. Para naman makabawi ako kay Cheche. Sa mga oras na nawala ako dahil naging busy. Para makabawi na rin ako sa inyo. When I take a ride, it just leads to you. When I take a left, guess what? It still leads to you. All I got is a path that's in front of me. But you're wishing that still leads to you. 'Cause I know I'm not looking back, that's for sure. I know I'm not looking. Popoy at Bea, walang halong pambobola. It was really nice to see Cheche again. Masaya ako dahil alam kong kahit papaano ay may naitulong ako para mairaos niya ang kursong accountancy. Pero ang mas nakapagpasaya sa akin ay yung hindi niya ipinagdamot sa akin ang chance na tuparin ko ang pangako ko. Oo, si Ivy ang naging tulay kaya ko nakilala si Cheche. Pero kahit naman tapos na yung sa amin ni Ivy, ay kailangan ko pa rin tuparin yung ipinangako ko. Natulungan ko nga si Cheche hanggang sa makapasa na siya sa board exam. Well, naka-enroll naman siya sa review center kaya konting tulong na lang ang kailangan niya sa akin noon. Binigyan ko na lang siya ng ilang pointers at kinuwento yung mga naging experience ko sa board exam. Ganon ang naging setup namin for a while. And most of the time, ay ginagawa namin yon while Ivy is around. Popoy at Bea, dahil nga sa pagtupad ko sa pangako ko ng pagtulong kay Cheche, hindi ko maiwasang makasalamuha ulit si Ivy. Ganun pa rin siya. Maganda, sweet, at masipag. Pero yung pagtingin ko sa kanya ay hindi na katulad ng dati. At sa palagay ko naman, ganun din siya sa akin. Kung nagkaroon man siya ng pagtingin sa akin noon. Ang gusto ko lang namang sabihin ay we're back to being friends. Actually, casual na lang kami ngayon. Hindi na namin napag-usapan pa yung past namin. Siguro kasi it really didn't matter na. At least for her. Ako kasi tanggap ko naman ng lahat ng maluwag. So bakit pa kailangang i-bring up yon, di ba?
Ang mahalaga na lamang sa ngayon ay wala kaming samaan ng loob. Oo, may konting pagkailang sa isa't isa. Hindi naman siguro mawawala yun. Pero at least, kaya naming tignan ang isa't isa ng mata sa mata dahil pareho naming alam na wala kaming naging pagkakamali. O wala nga pa talaga. Nangangawit na ba ito ko? Ilang page pa ba tong Excel na to? Nako, 8 pages pa pala to. Makapag-coffee break nga muna. Uy, sino kaya itong tumatawag? Ay, si Cheche pala. Hello? Kuya! Anyari, ba't ka umiiyak? Thank you, kuya. Thank you talaga. Ha? Bakit? Teka, ano bang mayroon? Nakapasa ako, kuya. Nakapasa ako sa board exam. Congrats! I knew you can do it. You have no idea kung gaano ako ka-proud ngayon. Salamat sa mga tulong mo, kuya, ha? Wala nang estudyante pa tayo hanggang sa mairaos ko to. Thank you talaga. Walang anuman. Dahil din yan sa hard work mo. You deserve it. Nga pala, kuya. Sumakalawa dyan ka dito sa bahay, ha? Magkakaroon ng konting handaan. Wow! Ang big time naman. Sabi ko nga kina Papa, wag na maghanda eh. Pero nagpumilit siya. Kahit tayo-tayo lang daw. Kabilang talaga ako. Oo naman. Ang laki kaya ng naitulong mo sa akin. Nakakataba naman ng puso. O basta kuya, ha? Punta ka? Sige. Update na lang. Okay, see you. Congratulations, Bunso! Woo! May CPA na kami! Ang gagaling talaga ng mga anak ko. May nurse na, may CPA pa. Alam nyo, proud na proud ako sa inyo mga anak. Thank you pa. Thank you din sa support niyong lahat. Pati na ikaw, Kuya Enzo. Ang laking tulong ng mga pointers mo. Tinupad ko lang yung pangako ko. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat. Ano pa hinihintay nyo? Lantakan nyo na yan, mga pagkain na yan. Oo nga! Sige, kumain lang kayo dyan, ha? Aabotan ko lang ng pagkain yung kapitbahay. Sige pa. Sayang ate, no? Kung hindi lang siguro tumigil sa panliligaw sa'yo si Kuya Enzo, nagkatotoo na sana yung sinabi mo noon na magkakaroon ka ng boyfriend at kapatid na CPA. Ay, sorry. Nadala lang ng emosyon. Okay lang, Bunso. Nakalimutan ko na rin naman yung sakit eh. Kaya wala na rin namang kaso sa akin na pag-usapan yan ngayon. Wait. Anong sakit? Nasaktan ka? Nasaktan kita? Ay, nako. Ilang gabi kayang umiiyak yan noon, Kuya Enzo. Pero secret lang natin, ha? Hindi kasi alam ni Papa. Pero noon yun, Enzo. Matagal na yun. Kaya wag kang pag-alala. Okay na ako. Paano nangyari yun? I mean, I'm sorry kung nasaktan kita nun. Pero, di ba, hindi mo naman ako gusto? Wala ka namang feelings para sa akin nun, di ba? Kuya Enzo, iiyakan ka ba ni ate kung wala siyang nararamdaman sa'yo? Sa'yo nga lang siya nagkagusto eh. Out of all the boys na nanligaw sa kanya noon. Pero naiintindihan ko naman, Enzo, kung napagod ka noon. Sorry ha. Sorry kung naiparamdam ko sa'yo noon na hindi kita gusto. Pero lilinawin ko lang. Mali ka sa akala mo na yon.
Hindi. Kasi yung sa ulan. Yung sa ulan. Naalala mo? Wait. Sige, ganito na lang. Bale, kumain muna tayo. I-celebrate muna natin yung pagpasa ko sa board exam tapos pag-usapan nyo yan mamaya, okay? Lagi nyo na lang inaagaw ang moment ko eh. Nung una, birthday ko. Ngayon naman, ito. Ay, naku. Hala, sige, kain! Mauna na po ako, Tito. Salamat po ulit sa pag-imbita sa akin. Enzo, salamat ng marami ha. Lalo na sa mga tulong mo dito kay Cheche. Wala pong anuman. Kuya Enzo, samahan ka na daw ni ate hanggang sa gate. Ha? Wala akong sinabi, ha? Sige na ate, samahan mo na. Para maituloy nyo na yung pag-uusap nyo kanina. Pag-uusap? O ano yun? Ano meron? Pa, hayaan mo na silang mag-usap. Matulog na kayo. Hindi nakakabuti sa edad nyo yung pagpupuyat. Aba? At naitsapwera na ako ngayon? Halika na kasi. Hayaan mo na sila dyan. Ang cute nyo talaga mag-aama, no? So paano? Tara, hatid na kita sa gate. Let's go. Mag-chat ka na lang kapag nakauwi ka na, ha? Salamat ulit sa pagpunta. Yep. Salamat din sa pag-imbita nyo. Talagang ibinilang nyo ako sa pamilya, no? You're welcome. Ingat ka. Salamat. Good night. Good night. Yes, may sasabihin ka pa? Ano kasi? Actually, Enzo, Sorry, Ivy. ha? Hindi ko alam na naiparamdam ko pala sa'yo noon na hindi kita gusto. Hindi ko alam na masasaktan pala kita kung bigla na lang ako mawawala. Pero alam mo, Enzo, sobrang na-appreciate kita noon. Ikaw lang yung nakatsaga na samahan ako sa pagre-review ko. At hindi ka lang nagtsaga. Naramdaman ko talaga noon na masaya ka kasi kasama mo ako. At totoo yun, Ivy. Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, lahat ng ipinaramdam ko sa'yo, lahat totoo. Pero napagod ka. Natakot ako. Natakot saan? Natakot akong sumugal. Natakot akong matalo. Natakot ako na baka sa huli, masaktan lang ako. At ang pinakamali, natakot ako na magpaalam sa'yo bago ako mawala. Naiintindihan ko naman. Lahat. Sa tagal ng panahon na tinanong ko ang sarili ko kung ano bang nangyari, bakit bigla kang nawala, natutunan ko na rin tanggapin na kung ano man yung dahilan mo, ginawa mo lang yun kasi yun ang alam mong tama. Sorry kung nabigyan kita ng sama ng loob kaya ka umayaw. Hindi, Ivy. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Wala ako ibang naramdaman sa'yo kundi saya. Kasi ang akala ko talaga noon, nahihirapan ka lang na patigilin ako sa panliligaw. Akala ko talaga ayaw mo sa akin. Kaya akala ko magiging maluwag para sa'yo na mawala na lang ako. Sorry. Sorry, Ivy. Sorry talaga. Okay na yun. Maganda rin na napag-usapan natin. At least, pareho tayong naliwanagan. Ang gaan sa pakiramdam na finally, yung mga tanong mo, nasagot din pagkatapos ng ilang taon. Salamat, Ivy. You're really such a good person na despite all the pain I caused you, pinilit mong maghanap ng dahilan para intindihin ako. Sayang lang, no?
Siguro kung napag-usapan natin to noon, bago ka biglang nawala, na iba siguro ng konti yung kwento natin. Pero ano't pa man, one thing is for sure. Hindi natin makakalimutan ang isa't isa. Or at least ako, hindi kita makakalimutan. Ganon din ako, Ivy. Never naman kitang nakalimutan. Never kitang makakalimutan. Hindi kita makakalimutan. Salamat sa ating nakaraan. At kung ako'y iyong matandaan, maalala mo itong huling liham. Popoy at Bea, that was such a big surprise. A very random surprise. Sobrang hindi namin inasahan yun. Sino mag-aakala na after 3 years ay may closure pa palang naghihintay sa aming dalawa ni Ivy? Well, ang totoo niyan, ayoko munang sabihin na ito na yung closure namin. Kasi may continuation pa itong kwento naming dalawa. Pero hayaan nating si Ivy naman ang mag-share. Yes, Popoy at Bea, maririnig din natin ang side ni Ivy. Habang ni-interview kasi ako nung producer ninyo, naitanong niya kung mapapakiusapan ko ba si Ivy na magpa-unlock din ng interview. Medyo matagal-tagal na pakiusapan na nangyari pero sa bandang dulo, nag-yes din siya. Anyway, kung ano man ang sabihin ni Ivy, sa kanya na yon. Ang sa akin lang, mas lumuwang ang pakiramdam ko dahil finally ay narinig ko na rin ang sagot sa mga tanong ko noon. At masaya akong malaman na hindi naman pala totoo na walang pakialam sa akin si Ivy noon. Na mali ako sa pag-aakalang hindi niya rin ako gusto. Medyo may panghihinayang nga lang kasi ang daming panahon yung nawala sa amin ni Ivy just because I wasn't brave enough para kausapin siya. And also because masyado kong inassume yung worst case scenario. Ang ending, yun tuloy ang nag-manifest. Kaya para sa ating lahat, mga kamorkada, sana malinaw ang message ng kwento ko. Let us all say no to ghosting. Ano pa man yung dahilan natin, hindi makakabuti na bigla na lamang tayong mawawala sa buhay ng isang tao na minsan ay atin mismong ginulo. Kung marunong tayong pumasok ng tama sa buhay nila, dapat marunong din tayong lumabas ng maayos. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Sana ay tumagal palalo ang Dear MOR. Patuloy na nagmamahal, Enzo. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Kinapos. Mga kapamilya, oras na natin, it's 29 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan nga po ang kinapos na pagtatapos ng ating kwentong ito ni Enzo. Ang daming mga nabitin. Naku, ang daming mga nabitin sa kwento. Ano pa kaya? Nagkausap pa kaya sila? Pero alam nyo, sasabihin na nga namin sa inyo na sabi ni Enzo ay napakiusapan din pala itong si Ivy to share her side of the story ng aming masipag at makulit din na producer. Kaya naman po, ano na po yan, in the works na ika nga ang side ni Ivy ng story niya.
Pero Poy, in the works na yung pagre-record ng mga dramatista natin. Pero isolid na natin yan. Isolid na natin yung schedule. Sabi ng producer natin, sa March 4. Which is next Friday. Aba! Tama ba? Next Friday agad-agad. Yung part 2 ng storya ni Enzo at saka ni Ivy. Naku po. So, ibig sabihin, ano to? Ito ba? Dalawang Friday? Meron bang, Meron bang muling ibalik na magaganap? Meron bang uusbong muli? May mga nanunukso nga ng mga kamarkada natin sa comment section. Uy, muling ibalik na yan. Ganyan-ganyan. Pero anyway, huwag natin pangunahan. Hindi natin alam ano yung tatakbuhin ng storya sa side. Alam mo, na-excite ako doon sa magiging ending. Kahit ano pa yung maging ending, na-excite akong kiligin, pero na-excite din akong magalit kung sakali. Bakit? Diba, na-excite akong mainis. Oo, diba, depende sa ending. Basta ang common denominator is na-excite ako. Kaya sa March 4, 'di ba, malalaman natin itong kay Ivy kung may revelasyon man, kung may muling ibalik scenario sa March 4, mga kapamilya. Thank you, Ivy, sa pagpapaunlak. Pero maraming salamat din, Enzo, 'di ba, sa pagpapaalala sa amin at sa marami sa mga nakikinig sa atin na minsan ho talaga sa ating pagiging immature at sa pagiging maihinipin, nakakagawa tayo ng mga desisyon na sa bandang huli parang pinagsisisihan natin. Lalo na nga yung pagkukumpara ng sarili mong swerte sa swerte ng iba. Or sa kamalasan ng iba, sa kamalasan mo sa kamalasan ng iba. Ganyan kasi yung nangyari, parang ang bilis na ni Enzo, no? Sa bagay, mga estudyante pa lang sila ni Bernard noon. Kumbaga, ay dahil ganun din ginagawa kay Bernard, ganun na rin mangyayari sa akin. Kasi di ba medyo limited pa lang yung experience natin. Kaya huwag kayong masyado nahawa. Iba ang swerte ni Pedro sa swerte ni Juan, ika nga. Correct. Although, syempre, bigyan din natin ng konting tender love and care si Enzo. Kasi nga naman, hindi may iwasan po na mag-overthink. Sinabi nga naman niya, wala kasi siyang naramdaman ng mga senyales na, alam mo yon, mukhang bibigay sa pag-ibig itong si Ivy. Kasi tingnan mo, hindi pa pumapayag na mag-date sila ng bonggang-bongga. Ang date nila, puro aral, diba? Tapos parang, syempre kung ikaw nasa kalagayan ni Enzo, hulog na ako Alam mo yun, in love na talaga ako sa kanya. Mababaliw na ako sa pagka-in-love sa kanya. Kaya lang bakit siya parang walay pa din. So kahit ako ang nasa posisyon ni Enzo, mapapaisip din ako ng bonggang-bongga. Teka, tama pa ba itong ginagawa ko? Baka mamaya ako na lang mag-isa, yung alam mo yun, umaasa, nagbabaliw-baliwan na magiging kami. So, siguro, para may ganun tayo po may tendency tayong ganun, di ba? Para protektahan yung sarili natin, para alam mo yon, bago mo ako saktan, sige, eskapo na ako para hindi mo matuloy yung panlakit mo sa akin. Minsan may ganun tendency yung tao para lang, alam mo yon, hindi niya maranasan, gaya ng sinabi mo, hindi niya maranasan yung naranasan ng iba sa takot na masaktan kasi nga hulog na siya. So, feeling niya, okay, Ivy, bago mo ako bastidin, sige, titigil na ako. Oo, para, alam mo yon, hindi ko na, sabi nga nila, diba, what you don't know can't hurt you, but what you don't want to know will definitely hurt you. So, para kay Enzo siguro, ayokong marinig yung pangbabasted mo kasi I'm pretty sure masakit So, ako na lang mangbabasted ang sarili ko. Pero alam mo, hindi ko mag-gets din kay Enzo at sa mga katulad ni Enzo na siguro kasi depende yan sa upbringing ng ating nililigawan 'Di ba? Doon sa ating nakakasama, 'di ba? Na kung talagang focused siya sa pag-aaral, talagang focused siya, 'di ba? Ganun siya. Pinagpaalam mo na siya. I mean, Enzo, no? At sa mga katulad ni Enzo, yun lang payagan kayo na manligaw sa kanila. Iharap pa kayo sa magulang para magpaalam. I think, kumbaga tanggapin nyo yun bilang seryosohan ito, ha? 'Di ba, na wag mo naman akong sukatin sa porke hindi ako sumasama sa mga gimmick, hindi ako sumasama sa mga good times sa inyo ay hindi ako seryoso sa iyo. 'Di ba, na hindi tayo nagde-date. Alam mo, I can relate kay Enzo sa nangyari sa amin ni Mrs. Popoy. 'Di ba? Very
very almost the same, na hindi siya makasama sa mga labas namin ng mga kaibigan ko, sa pag-iaya ko sa kanya. Pero pagka school days lang naman kami nagkikita, yung ganun, may pagkikwentuhan kami tungkol sa school, pagtutulungan ng konti sa pag-aaral. Syempre, mamarulang ako nun, di ko rin naman maintindihan yung international studies na pinag-aaralan nila. Diba? Yung kasi ang course niya, diba? Pero at least doon, masaya na kami nun. Diba? Masaya na kami nun. Pero siguro wala kasi akong kaibigan na nagkaroon ng same experience. Yung mga kaibigan ko nga actually pagka lumalabas na may mga girlfriend, kasama nila yung girlfriend nila, nasan yun sa'yo, Popoy? Sabi ko, hindi, kailangan sa bahay kailangan nandun na siya. Pero wala nagsabi sa kanila, ang corny naman, naman, very supportive naman sila. Hindi sa naiinis ako kay Bernard at dun sa punto na kinumpara niya at inimpluwensyahan Inimpluwensyahan kasi itong si Enzo na ganyan din mangyayari, ganyan yung mga babae na yan. Tapos bandang huli, ba't hindi mo kasi kinausap? Di mo inalam ng ano ba talaga? Naniwala ako sa iyo nung una, tapos ngayon gusto mo kausapin ko. Di ba? Tapos ano ba? Di ba? May mga ganun. Siguro dun lang kami nagkaiba. Ng experience. Ay, nako. Pero eto ako bilang babae, Popoy, at dun sa mga katulad ni Enzo o yung mga lalaki dyan na nanliligaw, sige, bibigyan ko kayo ng konting hope. Kapag yung babae, kapag wala kayong makitang senyales, wala kayong makitang wala kayong maramdaman na keme-keme, alam nyo, aaminin ko na, may mga babaeng katulad ko na kapag kunwari may nanliligaw sa akin, ganyan-ganyan, i-entertain ko bilang kaibigan, gano'n. Pero sasadyain ko talagang hindi ako magpapakita ng, alam yon, romantic interest. Talagang hindi ko ipapakita na type ko siya, kahit yung type diba? Ko naman talaga siya, di ba? I mean, mag-hold, may tendency ang babae na mag-hold back. Kasi syempre, gusto namin makita kung hanggang saan bang itatagal ng isang lalaki. Kung hanggang kailan nyo kami kayang antayin. Lalo na kung meron pa kaming kailangang asikasuhin, hindi pa kami caring makapag-focus sa sa romantic katulad yan, nag-aaral pa. Gaya ni Ivy, diba? So, alam mo yon, nananadya talaga kaming hindi magpag-give ng bonggang-bongga or any sign. Para, alam mo yon, itodo mo yung effort mo kung hanggang saan mo kaya kaming antayin, hanggang saan mo kaya kaming mahalin. Kaya, wag nyo masyadong i-assume na kapag hindi kami sweet sa inyo or pag nag-I love you kami, hindi kami sumagot, wala na kaming nararamdaman. The fact na kinakausap ka pa namin, ini-entertain ka pa namin, eto si Ivy, pinapunta pa sa bahay, doon pa lang may chance ka na. Ngayon, nasa sayo kung hanggang saan mo kayang dalhin yung chance ang binigay namin. Pasensya na kung mukhang nagmamataas kaming babae, pero hindi, nanliligaw ka nga di ba? Gusto mo kunin yung puso namin. So, alam mo yun, tingnan natin yung may kailangan may pero Bea, Bea, di ba? I mean, ewan ko ako lalaki ako yung nanliligaw sa lahat ng, hindi naman, kumakalahat naman ako, akala mo naman pagkarami-rami. Ayan, hindi, dun sa ilan, di ba? Sa ilang mga niligawan ko, you don't just say I love you kasi. Di ba? Para sa atin, kung nagsabi ka man ng I love you, na nanliligaw stage ka pa lang, huwag ka mag-expect na merong I love you too. Kasi it's a giveaway. Di ba? It's a giveaway kapag I love you too. Anong kasunod nun? Tayo na? Ngayon na? Ay hindi, may hinihintay pa akong date Ganyan naman mga pinoproblema nyo, di ba? Ng mga babae, gusto ko magandang date, gusto ko yung special para sa atin dalawa. May mga ganyan Kaya, medyo mababa, no? Immature. Alam na ni Enzo yon, di ba? Na nung nag-I love you siya, hindi siya sinagot ng I love you. Of course, by now, alam na natin yan. At sa mga kalalakihan, mas gugustuhin ko na yung babae na hindi mo na sinagot yung I love you ko. Pero ang mahalaga doon ay naiparating ko na I really love you. Diba? I really love you, I really like you, that's why I'm here. Kung hindi mo man sagutin yon pero pinapayagan mo pa rin ako magpatuloy manligaw, that's fine. Diba? Huwag kang umiyak. Hindi iniiyakan yung ganun. Kasi alam nyo, para sa mga kababaihan din, diba? Mag-I love you too ka ba doon sa tao na hindi mo pa naman kaon, hindi mo pa karelasyon. Ikaw, ilagay mo yung sarili mo. Oo, wag. Di ba? I mean, meron kayong kapatid na babae.
Kung sakali sa mga lalaki, di ba, gusto nyo ganyan ka-easy. Eh kung may kapatid kayong babae, ganun. Lahat na nag-I love you sa kanya, nag-I love you too siya. Gustuhin nyo ba Diba? yun? Of course not. Correct. Di ba? Of course not. Wag. Yan yung mga ng mga babae. Bumasa rin kayo. Bumasa at wag bumase. Di ba? Basahin ang kanilang mga ugali, pero wag ibase sa karanasan ng iba yung pwede mong maranasan din. Di ba? Na nag-I love you ako, hindi ako sinagot eh. Eh ako masubukan nga rin. May ganyan akong kaibigan eh. Testing. Diba, Oo, kumbaga sa akin umubra. Halimbawa, umubra sa akin, tapos tinesting niya, hindi umubra sa akin eh. Eh syempre, magkaiba tayo. Di ba? Magkaiba tayong diskarte, magkaiba tayo ng... unang-una, magkaiba tayo na nililigawan. Diba? Magagalit naman ako kapag sabihin ko, pare, nag-I love you na ako sa nililigawan ko. Nag-I love you too siya. Ay, sa akin din. Oo, di ba parehas tayong nililigawan? Ay, malandi. Di ba ganun yung iisipin natin sa babae? Lahat na lang na nag-I love you, I love you too niya. Of course not. Correct. Wag. Sabi ni Chaires Borlaza, Bea, masyado kasing tinignan ni Kuya Enzo yung sitwasyon ni Kuya Bernard. Natakot siyang masaktan, kaya inunahan na niya. Ay, nako, nakakainis naman. Sana may second chance sila sa part 2 ng kwento ni Ivy sa March 4 po yan. Nako, abangan natin yan eto sabi ni Rosalia Mazares, pakipot ika nga, may mga babaeng hindi showy sa nararamdaman. Totoo naman, may ganoon talagang factor yung mga babae, pakipot. Kaya nga kayo mga kalalakihan, lalo pag nanliligaw kayo, huwag nyo agad-agad pakawalan yung salitang I love you. Kahit ba sabihin natin totoong-totoo, huwag nyo agad pakawalan, lalo na kung wala pa naman kayo sa isang relasyon. Kasi nga, gaya ng Tsaka huwag naman pagka umuulan. Gaya nga na sinabi ni Popoy, di ba? Hindi kasi lahat ng I love you, may I love you too. Tanggapin natin yan, Popoy. Kaya pag pinakawalan mo yung I love you mo, humanda ka kung, alam mo yun, dapat isipin mo na agad na pwedeng hindi siya mag-I love you too. Okay? Para hindi ka, alam mo yun, i-ready mo na yung sarili mo para hindi ka biglang mapapaiyak ng bonggang-bongga. Pero alam mo, natawa ako kasi gusto sana ni Enzo na, alam mo yun, yung parang gawing Korean na drama na romantic, keme-keme. Kaya lang, wala Kahit tayo, brad eh. Kahit nga hindi Korean K-drama na wala silang payong, ganyan. Kahit may background music na sukob na, halika na, sabay tayo sa payong. Di ba may mga ganyan, may mga ganyang eksena. Gugustuhin mo ba yon na umuulan, tumatakbo kayo, I love you. Sige na. Oy, sige na, sasakay na ako, dito na si Daddy. Yung ganyan, pambihira naman, oh. At saka, gugustuhin mo ba yun? Ganun ba siya magsabi ng I love you? Ang hirap kaya makapag-usap sa ulan. Kasi syempre, pataktawan ka na, ano yan? Yes. Tsaka hindi lang yun. Ang mga babae kapag ka nabasa na ng ulan, syempre, nabasa na yung uniform, medyo may babakat-bakat na dyan, iingatan. Yun na ang concern, hindi yung pagsagot pa ng I love you too. Oo. Hindi. Diba? Saka gustuhan maging romantic si Enzo talaga. Yan tuloy na wala sa hulog. Teka lang, eto, Kuya, dahil si sa nagbigay siya, dali, basahin mo muna yung kay Luella Dumaog. Nagbigay ng 40 stars si Luella. Ano magbasa? Hindi ko makita yung kay Luella. Ang nakikita ko kay John Ken Liarte, 75 stars. Thank you, John Ken. Asa yung kay Luella? Ito, sabi niya, as always, tama ulit ang sabi noon ng dati nating kasama si Baby Girl Asmin, na ang pag-ibig ay para lamang sa mga matatapang ang loob. Hindi katulad kay Kuya Enzo na mas nang ibabaw sa kanya yung pang-ghost at negative thinker siya na walang feeling sa kanya yung girl. But in the end, meron naman pala. Ayan, mapapahay ka na lang. Hay, sayang ka na lang talaga. But in the end, pareho na nilang na-accept na ang hindi nabuo ang relationship. Thank you, Luella, sa iyong komento. Pero this is not the end. Sa March 4, may continuation ang kwentong ito. May continuation or merong isa pang version, yung version naman ni Ivy. Pero tingnan natin, sana nga merong continuation dun sa part na yun, no? Actually, alam mo, yun din naisip ko. Kasi total nakapag-usap naman kayo, nakapag-open up naman kayo. Mukhang kahit pa paano, feeling ko lang hindi ko sure, baka may very slight feelings pa. Ano ba naman yung ituloy nyo? Total, ayun na, nagkalatagan na. Pero, honestly, mga kamarkada, hindi namin alam ni Popoy ano yung nilalaman ng part 2. Hindi pa namin yan alam. Pare-pares tayong malalaman yan sa March 4.
Sige, wala mag-advance reading, ha? Wala, ha? Wala po yan. Hindi kasi ongoing pa yata ang interview. Yes, oo. Nire-record pa. Nire-record na ng mga dramatista natin. Ay, naku, ang gagaling ng mga dramatista talaga natin. Alam niyo, mga boses nyo, nakakakilig. Akala mo lahat sila masasaya sa love life nila. Akala mo lahat may love life din, ano? Nako, diba? Baka gusto niya chiko ko sa inyo si Warly. Love life niya. Alam mo, Poy, alam mo, feeling ko si Warly, kaya gusto maging dramatista niyan. Kasi sa in real life, wala yung masabihan ng I love you eh. Kaya wala makausap. Kaya sa Dear MOR na lang siya, mga I love you sa babae. Oo. Dito ko na lang gagalingan sa pagdadramatisa sa Dear MOR. Kasi sa personal, wala naman ako masabihan ng I love you. Oo. Umulan, umaraw, nag-I love you, walang sumagot. Bayan. Joke lang, Warly. Love you, Warly. Siya yung gumanap na Enzo. Oo, at dahil dyan, pasalamatan na natin. Sige, yung iba pang mga gumanap sa storyang Itay. Ayan, isa pa to. Si Ivy, ginampanan ni Cindy Bacena. Parang kala mo, diba? Ang saya-saya, dami na I love you-han. Akala mo, ilang beses nang may nakatuluyan, pero in real life, naku, wag kayo. Joke lang. Eto si Che. Oy, Che, ginampanan ni Kenneth Ancero. Ay, eto, masasabi ko, masaya to, Popoy. Yan. Masaya yan. Happy ending yan. Eto si June. Sino June? Ayan, ginampanan ni Jag Kamat. At si Tito June. Eto si Bernard, ginampanan ni Dan Capusyon. Ay, eto si Dan Capusyon. Ay, nako, eto si Dan Capusyon. Yan, pinakiusapan lang po yung love life niyan. Huwag siyang iwanan. Eto si Dan, Popoy, eto si Dan Capusyon. Ginamit ang lahat ng natutunan sa Dear MOR para lang makamit ang minimithing anghel ng kanyang buhay ngayon. Yun lang ang masasabi ko. Tignan mo naman. Oo, ang galing naman talaga. Napakaganda, napakabait pa ng kanyang nakarelasyon ngayon. Hello, Angge. Hi, Angge. Love, Angge. Eto, ang nagsulat, kaya naman pala ramdam na ramdam, ang nagsulat ng kwento ni Enzo. Si Warly Alagaw yan. At ang edit, of course, Joko Loko. Maraming salamat. Yan, mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong pagsama na naman sa amin ngayong araw na ito. And please do share pa rin ang ating kwento, 'di ba, sa inyong mga Facebook pages. Sabi ko nga, pwede niyo i-personalize yan, 'di ba? I-chat mo na yung kaibigan ko si Bea, may ganito siya noon eh. 'Di ba, yung kaibigan ko si Popoy, nako, ganito yan, makaka-relate yan. Okay, kiligin yan, may maaalala yung mga ganyan. Sige, do it later, okay? Ayan, at syempre ang ating pong Dear MOR, the podcast sa Spotify. Usapan natin konting push na lang. Number 1 na po tayo dyan. Kaya naman Saturday, Sunday, tuloy-tuloy niyong pakinggan sa inyong Spotify bilang pagpapakita ng suporta sa inyong paboritong programa. Katal si Kaya ng number 1 at 2, kami ang ilagay dyan. Yan, saan pa? Sa YouTube, sa Facebook. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre, naku mga kapamilya, it's the weekend. Gusto ko nga sana sabihin na happy weekend para sa ating lahat. But of course, alam naman natin na meron po nangyayari nga sa mundo. Okay, meron nangyayari sa mundo between Russia and the Ukraine. Ipagdasal po natin parang parehong ang parehong mga bansa, mga tao nila at mga leader, 'di ba? Hindi lamang mga leader ng Ukraine, pati leader ng Russia na mabigyang linaw ang kanilang mga kaisipan, 'di ba? That war is not the answer. 'Di ba? Nakakatakot po. Maapektuhan ho tayo. Malayo 'yan, malayo sila sa atin. Maapektuhan pa rin ho tayo. We live in one neighborhood called the Earth. Okay, lahat po tayo ay mga mga residente ng mundong ito, kaya please include us, include them, 'di ba, in your prayers, mga kapamilya. Nakakatakot po ang mga pangyayari, pero alam ko na mas malakas ang ating panalangin kahit ano paman ang ating pananalig. Katoliko man tayo,
or iba tayong mga sekta, please to pray for for peace. Ayan, sa mga malalaking bansang ito. Very well said, Popoy. Okay. Ayan. At syempre, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B. Bea. Thank you so much, guys. Ayan. And lagi po namin paalaala sa inyo, stay safe, stay healthy. Samahan po natin ng prayers, ang mga nangyayari sa ating kapaligiran sa mundo. And of course, at the end of the day, let's all be happy. Okay? Bye-bye. Happy weekend.